So good day everyone. So I'll be teaching you on how to use the selection tools. Okay. So first of all, we have to create our canvas. As you can see, we don't have any canvases. So where do we go to create the canvas? So we just click here, the file, okay, on the right on the top left side, and then create a new. So we just stick with 500 by 500 pixels. This is for your mini peta number one. Okay. So 500. Just click OK. And there we have the our canvas. See, so if you want to zoom in, you just hold the control key. So hold the control key and then scroll up. Okay? So we also have here on the right side yung atin pong mouse and the keyboard para alam po ninyo kung ano yung kiniklik ko during this tutorial po. And then, so para mag-zoom and then zoom. Okay? Hold ko yung control key and then scroll up, scroll down. So para naman halimbawa kung saan kayo nakatutok yung inyong mouse, no? So doon siya mag-zoom. Example, kung nakatutok ako dito sa baba, so doon siya mag-zoom. Okay? So halimbawa naman na disalign, no? Gusto niyo na ibalik sa dati. So zoom out. So yan, makikita ninyo, hindi na siya center. So hold nyo lang po yung space. And then sa kanya ngayon, galawin yung mouse ninyo. Kaya ginagalaw ko lang po yung mouse para siya ay uh, size. Yan, sad. So sinesenter ko lang siya. Okay? So, ngayon, gagamit na tayo ng ating selection tool. Okay? So, una sa lahat, yan. So, selection tool natin po isa sa pangalawa, sa move tool natin, and then the rectangle select tool. Okay? Pag click natin yung right click, no, right click button, so lalabas po dito, yan, lalabas yung rectangle select and then the ellipse select tool. So, rectangle select tayo muna. So, sa rectangle select, pag click natin kay rectangle select, may kita ninyo yung ating um, tool options, nagbago siya at naging rectangle select. Okay? So, pag nag-click tayo sa ating canvas, may lalabas ngayon na selection tool. Now, this selection tool, again, selected na po yung area niya. So, halimbawa, nag-paint tayo sa ibabaw niya. Pagdating natin foreground color. Let's make it red. So, this selected, since selected po yung area na to, so, let's brush inside um, the selected area. Okay? So, para naman po matatanggal yan. So, pag nag-right click tayo sa ating canvas, oops, hindi siguro mabasa yung input ko. So, pag nag-right click tayo, lalabas yung ating um, menu bar. So, from the menu bar, select and then click nyo lang po yung none. Since selected nga po yung area na yan. O pwede naman, o di naman kaya, kapag gumamit po tayo, ang gagawin lang natin is, so, selected tayo, Control, Shift, and then A. Para mawala. Control, Shift, A. That is the shortcut key. Next naman is yung ating pag-fill. So, pag nag-fill tayo, so, yan. So, meron tayong selected area natin. Okay. So, kung gusto natin ng perfect square, so, click lang natin to. Click. Okay, meron tayo ng square. And then, hold nyo po yung shift key. Okay. So, para naman magbago yung ating, mag-resize yung uh, ating square in an aspect ratio. So, fixed aspect ratio. And then, so, pwede tayo mag-right click. So for me, hindi ko mag-right click. So, dito tayo sa menu bar natin. So, click natin yung edit. And then, we're going to fill with background color. Para mag-fill siya ng kulay na kung ano yung foreground color natin. Okay? So, since itong area natin, and selected siya, so gagawa naman tayo ng isa pa. Ito naman ay stroke naman, yung nasa gilid lang po niya, na yung border. So, pag clicking edit, stroke selection, ayan. Pwede tingnan kapalan yung line width natin, gawin natin 15. Okay? At yung kulay pa rin po natin is foreground color, makikita niyo din. So, click stroke. Nakikita ninyo na yung ating box ngayon ay yung gilid lang po yung naka-fill, hindi yung nasa gitna. So again, kapag gumawa tayo, pwede natin pagsamahin yan. Yan. So, mag-create tayo ng another square.
and then in edit, it's really called under color. Ayan, selected pa rin po siya. Okay, wala tayong ginagawa. So, click lang muna natin ito. Palitan natin ng kulay. Okay. And then, edit ulit natin. Ngayon, gawin naman natin yung stroke. Stroke selection. Okay, so, naka 15 and then foreground color, stroke. So, makikita ninyo, we have the border as well as the fill with the background. So, paano naman tayo makakapaggawa ng circle? So, right-click nyo lang po ganito. Okay, so right-click and then ellipse. So, makikita ninyo, ang shortcut key natin is letter R and letter E para sa ellipse select. So, halimbawa, kung nandito lang tayo, pwede tayo mag-choose automatically pag pinutan nyo R. And so, magiging rectangle. Right? Kung nagkita ng E, magiging circle. Diba? So, pwede natin pagsamahin yan. So, for example, so same process din po sa paggawa no ating so edit po. So, po yung paggamit ng rectangle select. Now, ng selection tool natin with the rectangle and then the ellipse. Now, meron pa tayo isang selection tool. Tinatawag natin yung paths tool. Si paths tool po is located dito sa taas. So, si paths tool, pagka-click ako yung paths tool, nagbago. So, meron tayo edit design, edit, saka move. Okay? So, si edit design move, dapat ito lagi yung edit mode natin dapat lagi naka-design. So, pwede tayo mag-click. Ayan. Click lang. So, gumagawa tayo ng mga points. Now, kapag nag-click tayo and then hinold natin yan at ginalaw yung mouse natin, makakapag-create tayo ng curve. Okay? Yung mga curve. So, pwede tayo mag-trace, halimbawa sa mga design ninyo for the logo, ng any design na pwede dito magawa or any shapes. And then, kapag nakapag-create tayo ng shape natin, so hindi natin siya makakonect dito. But pwede pa rin natin silang mapag-connect using the selection from path. Okay? So, click selection from path, nakikita ninyo, nagkaroon tayo ng marching ants. So, yung marching ants po na yan, that is an indicator na kayo po ay meron ng selected area doon sa ating canvas. Okay? Tapos, from that point, pwede natin click yung fill path natin. Okay? So, fill path. Yung fill path po natin ay nasa ating tool options din. So, foreground color and then click fill. So, palitan natin yung kulay. Para pa naman siya. So, change with letter, with color green pala. Yan, color green. So, click fill. Ayan. So, same pa din. Pwede pa rin tayo makapaglagay dito ng stroke. Ayan. Sa baba niya, stroke path. So, stroke path. And then, foreground color. Palitan lang natin. Gawin natin yellow. So, yellow. Click natin yung stroke. And then, we have it. Okay? So, para matanggal naman po natin siya kasi since kapag gusto natin gumamit ng paths tool yan, makikita niyo meron pa rin paths na dumidikit. So, ang gagawin natin is we're just going to click another tool para mawala siya. Ayan. So, ang matitira na lang is yung ating marching ants. So, we're just going to click Control-Shift-A. Ayan. Control-Shift-A para mawala. So, that is all for the selection tools for the rectangle and the ellipse and then the paths tool. Okay. Thank you.